Samantala, tanging mga nasa tinatawag na vulnerable sectors lamang ang pwedeng bumili ng 20 pisong kada kilo ng bigas na ibebenta po sa Cebu at sa 10 LGU sa Luzon. Simula po yan sa Mayo 1 hanggang 2 ng Mayo. Kabilang po dito ang mga persons with disability o PWD, senior citizens, mga solo parents, mga benepisyaryo ng 4Ps o yan po yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Detalye hatid sa atin ni Vic Samantha. Aarangkada na bukas ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa Cebu at sa May 2 sa mga Kadiwa Centers sa 10 local government units o LGUs. Sa Cebu ang pilot launching ng programa habang sa Biyernes naman mabibili ang 20 pesos per kilo rice program sa mga Kadiwa ng Paulo Centers na matatagpuan sa San Juan City sa Metro Manila, San Jose del Monte sa Bulacan, Camarines Sur at Mati, Davao Oriental. Kaya po napili ang Central and Eastern and Western Visayas at pati na rin ang Negros Island Region bilang pilot area ng programa. Mataas kasi ang poverty incidence sa mga lugar na ito at maraming bigas sa mga NFA warehouses sa area. Ang local government units po ay handa ring magbigay ng kanilang bahagi ng subsidy upang maisulong ang programang ito. Ayon kay Secretary Laurel, ang may karapatan lamang na makabili ng 20 pesos per kilo na bigas sa mga Kadiwa ng Pangulo Centers ay ang mga tinaguriang vulnerable sectors na kinabibilangan ng mga persons with disability o PWD, senior citizens at mga miyembro ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Maximum of 30 kilos ang maaaring bilihing bigas ng mga benepisyaryo. Ang limit po ay 30 kilos kada buwan, mas mababa ng konti kumpara sa 40 kilos na limit sa Benteng Bigas program. Maraming salamat po at magsama-sama po tayo upang maging matagumpay ang programa ito para sa kapanan ng bawat Pilipino. O narito pinayuhan ng Commission on Elections o COMELEC ang DA na pagkatapos ng rollout bukas ng 20 pesos kada kilong halaga ng bigas ay ipagpaliban muna ito at ituloy pagkatapos ng eleksyon. Conditions na sinasabi natin, public place, walang ipagbabawal na media sa mga distribution o yung pagbebenta kung saan man. At the same time, dapat may exemption din ang local government unit. At kung sakasakali mo magkakaroon sila ng pagbebenta ngayon, maaaring yung mga magbebenta muna ay ang Department of Agriculture. Ngunit agad din namang nilinaw ng Poll Chief na kung ang bentahan ng murang bigas ay limitado sa mga Kadiwa ng Pangulo Centers, maaari itong maipagpatuloy sa kabila ng 10-day ayuda ban. So titingnan po natin yan kung yan po naman ay pwedeng makasama doon sa maisama na hindi po covered noong 10 araw sapagkat ito yung regular na programa naman ng Department of Agriculture. Pero ako po may suggestion. Total 10 araw naman po yun eh. So kung magbibenta po sila by tomorrow na mas mura, at least okay na po yun, nag-roll out na. Ang sunod na roll out pwede naman po after the election. Taliwas naman sa naging pahayag ng DA, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, na bukas sa lahat ang bentahan ng murang bigas. Lahat po, benting bigas, meron na. Okay? At sa Cebu po, hindi lamang po vulnerable sectors ang makikinabang. Sa araw po, bukas po sa bukas. Bukas po lahat ay pwede pong mag-avail sa Kadiwa stores sa Cebu. Hindi po pili, kundi lahat po na maaaring mag-avail po nito ay allowed po. Hindi po ito limited lamang sa vulnerable. Hinihintay ng COMELEC kung hihingi ng clarification ng DA kung maaaring i-roll out sa labas ng Kadiwa Centers ang murang bigas. Ano man ang magiging polisiya dito ng COMELEC, sinabi ng palasyo na handa itong sundin ng gobyerno. Kung yun po ang magiging panukala at polisiya po ni COMELEC Chair, tayo naman po itutugon. Kung hindi mabibigyan ng exemption ng COMELEC na ibenta ang murang bigas sa labas ng Kadiwa Centers, itutuloy daw ito ng DA pagkatapos ng eleksyon at magpapatuloy hanggang sa Disyembre ng taon. Vic Samantha para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.